hear you. Listen to me, Truman. There's no more truth out there. Same lies. But in my world, you have nothing to fear. It's okay, Truman. Say something. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang comedy-drama, science fiction film na tinatawag na The Truman Show. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Christoph, ang lumikha ng The Truman Show, ay nagpapaliwanag sa isang dokumentaryo na kahit peke ang lahat ng nasa paligid ni Truman, totoo naman ang kanyang mga emosyon, at ang kanyang buhay ay tunay pa rin. Si Truman Burbank ang walang kamalay-malay na bida ng palabas. Ang kanyang asawa na si Meryl, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Marlon, ay sumusuporta sa pahayag ni Christoph. Nang hindi niya alam, isa siya sa pinakasikat na personalidad sa buong mundo. Kinukunan ng crew ang kanyang araw-araw na buhay gamit ang libo-libong kamera na tumatakbo 24 na oras bawat araw. Ipinapalabas ang palabas sa buong mundo, kaya't kilala siya ng mga tao mula sa iba't ibang bansa. Si Truman ay isang masayahing lalaki, nagtatrabaho siya bilang insurance adjuster at nakatira sa isang magiliw na komunidad na ganap na dinisenyo at kontrolado ng production team. Hindi niya alam na ang Sea Haven Island, na itinuturing niyang tahanan, ay isang napakalaking television studio. Ibig sabihin, kayang kontrolin ni Christoph at ng kanyang koponan ang lahat ng nangyayari rito. Sa isang karaniwang maaraw na araw, may isang bagay na biglang nahulog mula sa langit. Inusisa ni Truman ang bagay na iyon at nakita niyang isa pala itong bahagi ng lighting equipment ng palabas. Ngunit wala siyang ideya tungkol dito at nagpatuloy lang siya papasok sa trabaho. Upang makontrol ang sitwasyon, sinabi ng radyo na ito raw ay bahagi lamang ng isang sirang eroplano. Kaya rin ng production team na kontrolin ang mga balitang pinakikinggan ni Truman sa kanyang sasakyan. Ang bawat aspeto ng kanyang buhay ay nasa kamay ni Christoph. Ang buong set ng palabas ay talagang mukhang isang payapang komunidad. Ang mga residente o aktor ay may mga trabaho, may pamilya, at abala sa kani-kanilang buhay. Walang kamalay-malay si Truman na ang lahat ng tao sa paligid niya ay pawang mga aktor lamang. Sa trabaho, palihim siyang tumatawag sa Fiji upang hanapin si Lauren o si Sylvia Garland. Hindi niya ito mahanap, kaya't nagbubuklat siya ng magazine, nakita ang mukha ng isang babae, at pinunit ito dahil kahawig ng mga mata ni Sylvia. Sa sandaling iyon, inutusan siya ng kanyang boss na si Lawrence na pumunta sa Wells Park sa Harbor Island upang isara ang isang kasunduan sa kliyente. Magalang na tumanggi si Truman at sinabing may appointment siya sa dentista, ngunit iginiit ng kanyang boss na kailangan niyang isara ang deal. Dumating si Truman sa ferry terminal, ngunit nagdalawang isip siyang magpatuloy nang makita niya ang isang maliit na bangkang nakalubog malapit sa pampang. Naalala niya ang kanyang matinding takot sa paglalakbay sa tubig, kaya't siya ay umatras at bumalik. Kinagabihan, nakipagkita si Truman kay Marlon upang uminom at maglaro ng mini-golf. Ibinunyag ni Truman na gusto na niyang magbitiw sa trabaho at lisanin ang isla. Sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na may pangarap siyang lumipat sa Fiji, isang maliit na bansa sa South Pacific Ocean. Pinagtawanan siya ni Marlon at sinabing katawa-tawa ang ideya niya, dahil maayos at tahimik ang buhay ni Truman sa Sea Haven. Upang pigilan si Truman na matuklasan ang kontroladong realidad niya, gumagawa si Christoph ng mga pekeng pangyayari upang pigilan ang pagnanais niyang maglakbay. Kabilang dito ang pagpapakita ng pagkamatay ng kanyang tinatawag na ama sa isang bagyo sa dagat upang lalong patibayin ang kanyang takot, at ang patuloy na pagpapalabas at pag-imprenta ng mga mensahe tungkol sa panganib ng paglalakbay. Biglang umulan, ngunit si Truman lamang ang nababasa. Nang mapansin niya ito, biglang bumuhos ang ulan sa buong paligid. Pagdating sa bahay, basang-basa si Truman at ikinwento niya kay Meryl ang plano niyang maglakbay sila sa buong mundo at makakita ng mga bagong bagay. Hindi ito sinang-ayunan ni Meryl, dahil hindi raw sapat ang kanilang pera para doon. Sa halip, iminungkahi ni Meryl na magkaanak na lamang sila, dahil iyon na raw ang sapat na pakikipagsapalaran. Kinabukasan, may nakita si Truman na parang isang palaboy na lalaki na eksaktong kamukha ng kanyang ama. Habang sinisikap niyang makilala ito, biglang inakay palayo ng dalawang tao ang lalaki. Tinangka ni Truman na habulin sila, ngunit hinaranggan siya ng mga residente sa kanyang daraanan, kaya't huli na ang lahat upang maabyutan niya ang lalaki. Labis na nabalisa si Truman sa nangyari kaya't pumunta siya sa kanyang ina na si Angela upang ikwento ang kanyang nakita.
Binaliwala ito ng kanyang ina at sinabing bunga lamang iyon ng kanyang dalamhati sa pagkawala ng ama. Sa mga salitang iyon, kahit paano, ay nakahanap si Truman ng kaunting ginhawa. Sa basement ng kanilang bahay, binuksan ni Truman ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga alaala, kabilang ang mga litrato nila ng kanyang ama at iba pang mahahalagang bagay. Inilabas ni Truman ang isang pulang sweater mula sa loob ng plastic bag, na pagmamay-ari ng kanyang kaklase noong high school na si Lauren. Isang flashback ang nagpakita na si Lauren ay dapat na extra lamang sa palabas, ngunit agad niyang nakuha ang atensyon ni Truman, dahilan upang siya ay agad na mahulog ang loob sa kanya. Gayunman, si Meryl ang talagang itinakda para kay Truman. Dahil dito, ginawa ng mga producer ng palabas ang lahat upang paglayuan si Truman at si Lauren hanggat maaari. Habang sumasayaw si Truman kasama si Meryl sa kanilang prom, muli niyang nasalayan si Lauren at hindi na niya inalis ang tingin dito. Agad na inalis ng mga producer si Lauren sa set upang pigilan si Truman na patuloy siyang tingnan. Isang gabi ng pag-aaral, nakita ni Truman si Lauren sa isang mesa sa tapat niya at nilapitan ito, ngunit sinabi ng dalaga na hindi sila maaaring mag-usap. Nagawa pa ring makapunta ni Truman at Lauren sa tabing dagat, kung saan naganap ang kanilang unang halik. Doon, sinabi ni Lauren ang katotohanan at ibinunyag din niya ang kanyang tunay na pangalan, si Sylvia. Hindi agad naunawaan ni Truman ang lahat ng sinabi niya. Isang producer ng palabas na gumanap bilang ama ni Sylvia ang dumating, sinundo siya, at agad siyang inalis. Sinabi nito kay Truman na baliw si Sylvia at lilipat sila sa Fiji. Sa sandaling iyon, naiwan si Truman na litong-lito at labis na nasaktan. Pagkatapos ng flashback, binuksan ni Truman ang frame ng litrato ng kanyang asawa. Sa likod nito ay isang collage ng iba't ibang bahagi ng mukha na kanyang kinolekta upang mabuo ang mukha ni Sylvia. Kinabukasan, narinig ni Truman sa radyo ng kanyang sasakyan ang mga walkie-talkie ng production team na eksaktong inilalarawan ang kanyang kinaroroonan. Naging balisa at praning siya dahil pakiramdam niya ay may nagmamatsyag at sumusubaybay sa kanya. Sa halip na pumasok sa opisina, gumala siya sa buong isla upang pag-isipan ang tila, kontroladong, kapaligirang kanyang ginagalawan. Pinagmasdan niya ang daloy ng trapiko, ang mga tao sa paligid, at ang paraan ng kanilang pagkilos. Unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang pangyayaring hindi niya kailanman napansin noon. Humihinto ang mga bus at iba pang sasakyan tuwing tatawid siya ng kalsada. Napagtanto ni Truman na ang buong lungsod ay tila umiikot sa kanyang buhay. Pumasok siya sa isang gusali at galit na sinubukang sumakay ng elevator, ngunit sa halip ay nakita niya ang isang bukas na pader kung saan naroon ang mga producer. Labis na naguluhan, si Truman ay agad na pinalabas ng gusali. Nagpasya siyang puntahan si Marlon, na nagtatrabaho sa isang convenience store. Nang ikwento ni Truman ang kanyang mga napansin, itinuring lamang ito ni Marlon na bunga ng kanyang imahinasyon. Tiniyak ni Marlon na ayos lang ang lahat at walang sumusunod sa kanya. Sa bahay, magkasamang tiningnan ni Truman, Meryl, at Angela ang mga photo album ni Truman noong siya ay bata pa. Inalala nila ang mga alaala ng nakaraan. Nang oras na para umuwi si Angela, inihatid siya ni Meryl habang patuloy namang tumitingin si Truman sa mga litrato. Napansin niya na sa litrato ng kanilang kasal, nakatawid ang mga daliri ni Meryl habang sila ay naghahalikan. Ang kilos na iyon ay tanda ng pagsisinungaling o kawalan ng sinseridad, dahilan upang magduda si Truman sa kanilang pagsasama at relasyon. Dahil dito, sinundan niya si Meryl sa trabaho kinabukasan. Pagkaalis ni Meryl, dali-dali siyang pumasok sa Peking Ospital kung saan ito nagtatrabaho. Napilitan si Meryl at ang iba pang aktor na umarte bilang totoong mga doktor at magkunwaring nagsasagawa ng operasyon. Napigilan siya ng mga staff, at nagpasya siyang mag-iwan ng mensahe para sa kanyang asawa na pupunta siya sa Fiji. Sinubukan ni Truman ang iba't ibang paraan upang makaalis sa Sea Haven. Pumunta siya sa isang travel agency, ngunit wala ni isang flight ang available. Sumakay naman siya ng bus papuntang Chicago, ngunit nasira ito bago pa man magsimula ang biyahe. Lalong tumindi ang pagdududa at galit ni Truman. Desperado nang makalabas ng lungsod, kinumbinsi niya si Meryl na sumama sa kanya at itinuro ang lahat ng kakaibang hindi pagkakatugma sa kanyang buhay. Sa kanilang biglaang road trip, hinaranggan ng trapiko ang kanilang dinaanan. Nakarating sila sa isang tulay, ngunit labis ang takot ni Truman sa tubig, kaya't pinahawak niya kay Meryl ang manibela habang siya ay bumibilis. Palaging may mga hindi kapani-pani walang emerhensya na humaharang sa kanilang daraan. Sa isang roadblock, bigla siyang tumalon palabas ng sasakyan, ngunit sinugod siya ng isang grupo ng mga extra,
pinabagsak sa lupa, at ibinalik sa kanilang bahay. Nag-away sina Meryl at Truman, inakusahan niya si Meryl na bahagi ng sabwatan. Tuluyan nang bumigay si Truman at tinutukan si Meryl ng kutsilyo habang siya ay nanginginig. Upang ibalik si Truman sa isang kontroladong kalagayan, pumasok si Marlon sa bahay upang iligtas si Meryl. Sa parehong gabi, nagbigay si Marlon ng isang taos-pusong pananalita kay Truman, sinusubukang kumbansihin siya na siya ay nagiging paranoid lamang at walang basehan ang kanyang takot. Ngunit sa pamamagitan ng isang earpiece, si Christoph ang mismong nagdidikta kay Marlon ng mga salitang sasabihin niya, kabilang ang, "I would never lie to you, Truman." Dagdag pa rito, sinabi rin niya na tama si Truman tungkol sa kanyang ama, at natagpuan na raw niya ito para kay Truman. Sa isang dramatikong sandali, lumitaw mula sa makapal na hamog ang ama ni Truman na si Kirk at niyakap siya. Habang umiiyak, nagkaroon sila ng isang emosyonal na tagpo, kunwari ay may amnesia ang ama niya matapos ang aksidente sa bangka, habang libo-libong manunood mula sa iba't ibang panig ng mundo ang masayang nanonood. Sa isang panayam na ipinalabas sa telebisyon kasama si Christoph, ipinaliwanag niya kung paano nanatiling nasa ere ang The Truman Show sa loob ng 29 years nang hindi nalalaman ni Truman. Ibinunyag niya na si Truman ay napili mula sa maraming hindi ginustong pagbubuntis, at legal na inampun siya ng korporasyon. Lahat ng makikita sa palabas ay ipinagbibili, at ang mga aktor ay regular na isinasama ang mga patalastas ng produkto sa kanilang pag-arte. Biglang pinutol ni Sylvia ang panayam at tinawag si Christoph na isang mapanlinlang na sinungaling. Bumalik si Truman sa dati niyang masayahin at palabirong sarili at ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang tanging pagbabago lamang ay nagsimula na siyang matulog sa basement matapos umalis si Meryl. Isang gabi, napagtanto ng control team ng palabas na palihim na siyang nakatakas sa pamamagitan ng isang pansamantalang lagusan na ginawa niya sa basement. Nakalusot siya sa mga kamera. Sa unang pagkakataon sa loob ng 29 years, pinatay ni Christoph ang transmission ng palabas. Nabigla ang mga manonood sa buong mundo. Lahat ay nagtatanong kung saan napunta si Truman. Nag-organisa sila ng isang malawakang paghahanap sa buong isla kung saan lumabas ang lahat ng aktor, at binuksan pa ni Christoph ang liwanag ng araw upang mas mapadali ang paghahanap. Samantala, si Truman ay nasa isang bangka sa gitna ng karagatan, sa kabila ng matinding takot niya sa tubig. Pinili niyang harapin ang kanyang takot upang makamit ang ganap na kalayaan. Nagngit-ngit sa galit si Christoph at lumikha ng isang malakas na bagyo upang tumaob ang bangka at mapilit si Truman na bumalik sa isla. Ngunit nabigo ang plano niya, dahil buo ang loob ni Truman na lisanin ang isla magpakailanman, kaya't tinihil ni Christoph ang bagyo. Nagpatuloy si Truman sa paglalayag, ngunit sa halip na bukas na dagat, ang kanyang narating ay ang pader ng dome. Gayunman, natagpuan niya ang isang hagdanan na nagsisilbing labasan ng set. Wala nang nagawa si Christoph kundi ipakilala ang kanyang sarili kay Truman bilang isang tinig mula sa langit. Sinubukan niyang kumbansihin si Truman na ang totoong mundo ay puno ng kasinungalingan, karamdaman, at panganib. Ngunit tiyak na sa kanyang desisyon, yumuko si Truman bilang pamamaalam at ipinahayag ang kanyang kalayaan. Natalo, tuluyang tinapos ng production team ang programa, at ang mga manunood ay nagsimulang maghanap ng ibang palabas na mapapanood. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Lexus Mapagmahal, J. De La Cruz, Joyce Anog, John G. Joseph Lee, Rose Ann, Sadji Reyes, Akari Sato from BGC, Jerjon Gaahan from Manolo Fortich Bukidnon, John Christopher Eufemio from Bataan Hermosa Pandetang, Kevin Lumansok family from Caloocan, Raymundo Gatmen from Milan, Italy, at Richard Alcere from Saban Galet. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.